So sa dialect namin, maya dyan nagsapayon amin. Yes! Ayan. Good morning. And sa mga kapatid natin nasa online, good morning po and welcome po sa Live in Christ Baguio. Mukhang handang-handa ng lahat. Excited! Ready ka na ba? Ready na! Yan. So huwag na natin patagalin. And alam ko excited na. And syempre, na-miss natin ang ating pastor, Pastor Joy. And of course, ang kanyang may bahan si Pastor, asawa. Pastor Mike Kachaiwaki. Excited kasi ako eh. Yeah, so, to open the service for the opening prayer to be led by Brother Mario Nicolas, and for the scripture reading, Brother Azian, and to lead the praise and worship, Pastor Lek and worship. Amen. Hallelujah! Sobrang saya pong araw na ito. Amen! Hallelujah! Alam ko po na ang Banal na Espiritu Santo ang nagdala sa atin dito. Para po siya ay pakurihan, pasalamatan sa lahat ng mga bagay. Alam ko po, mayroon tayong mga pinagdadaanan, but God is good all the time. Amen! So let's pray. Lord, maraming pong salamat sa umagang ito, Panginoon. Alam po namin, bago pa lang kami pumunta rito, Panginoon, Ikaw ay narito na. Panginoon, nag-aantay sa amin, Lord God. At alam ko po, Panginoon, ang kagalakang ito ay hindi lang ngayon, Panginoon, kundi sa lahat ng oras at pagkakataon ng aming buhay. Lord, saturate this place. Let the anointing of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, be upon this place, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw po ang aming dinadakila, Panginoon. Ikaw ang manguna sa bawat isa. Dalangin po namin, maging din ang magdadala ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, hayaan mong maibahagi, Panginoon, ng iyong lingkod ang mga mensahe na kailangan naming marinig, Panginoon, at maipamuhay, Lord God. Dalangin po namin, maging din ang praise and worship. Continue to bless them, to lead us, Lord, in the throne of grace, Lord. Marami pong salamat. Itong aming dalangin sa pangalan naming Panginoong Hesus. Amen. Amen! Psalm chapter 145 verse 1. I will exalt you, my God the King. I will praise your name forever and ever. Amen. Every day I will praise you and exalt your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commends your words to another. They tell your mighty acts. Amen! Amen! Forever and ever, sabi doon, di ba? Hallelujah! Praise the Lord! It's nice to be back. Praise the Lord! Alam niyo, napakasarap po magpuri sa Panginoon, lalo kung naiintindihan at nauunawa natin ang pagsamba sa Panginoon. The more na mas malapit ka sa Panginoon, sa presensya niya, the more na mapipil niyo kung gaano kayo kamahal ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah!
stand.
Oh, let's lift your name. Oh, Lord God. We lift your name, oh God. Oh, thank you, Lord Jesus. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. You are here with us. Oh, namataas na po. Basta salamat. Thank you. Sa iyo ang mataas sa pangalan. Ang pakiramdam? And so, and so let's welcome each other. Because and we will
Oh, let's welcome you. Welcome you in the love of the Father. We welcome you in the love of Christ. We welcome you with the Holy Spirit. We are glad that you're here today. We welcome you in the life Christian Church. Oh, we welcome you. Welcome you in the life Christian Church. We welcome you in the life Christian Church. Alright, welcome everyone. Nice. So, we're very thankful at nakauwi ang ating pastor at pamilya ng safe dito sa Pilipinas. Alam ko, namiss ko siya. Namiss natin sila lahat. Tama ba? Amen. So, sino ang handa ng makinig at kumain ng inihain ng ating Panginoong buhay? Amen. Hallelujah. I believe excited na lahat. And alam kong handa kayo mabusog. Yes. Ako din. Wala ba ako? Busog. Sobre yung mga kabusugan. So, tawagin natin ang ating pastora na mag-share ng message ng Lord. Masikip ang ating palpit. Ayan, maraming nakalagay. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, I'm so blessed you are here. Amen. Konting sasaksak lang namin ng power source ng ating laptop. Hallelujah. Miss na miss ko po kayo. Parang ang tagal. Parang ang tagal yung dalawang Sundays. Pagka talagang namimiss ko kayo pero pinanood ko kayo. Ayan. At kaya naman, kahit di nyo ako nakita ko kayo. Ganun Ayan, so, sinong handa na makinig sa mensahe? Ayoko nang sabihin na maikli lang to kasi napabalikan. Pag sasabi ko maikli yung mensahe, hindi ko na lang sasabihin na maikli. Simple. Hindi komplikado. Usapan sa umagang ito. Huwag ka relax ka lang dyan. This is yun. So, hindi kailangan nating okay, mag-alala. Amen! Po ako dahil Amen! God is from Jesus Christ, the Glorious Savior International Ministry. Praise God! Maging sa mga natin panood ng ating service. Thank you po for joining us. You encourage us. We mutually strengthen each other. Di ba po? Kung kayo po nakakarinig ng message, kami naman po na-encourage kasi po sinusuportahan nyo ang gawain ng Lord sa Life Baguio. Amen ba? Amen! Okay, amen. Hallelujah. So, nais ko din pong sabihin na sumasaludo tayo sa isang lingkod ng Diyos na umuwi na rin sa presensya ng Panginoon, sa pamilya po ng Valio at ng buong Jesus Christ, our God, Almighty God, God Most High, sorry. Jesus Christ, our God Most High Ministry. Okay lang. Ayan, sige. Naghahanap sila ng power source ko. Ayan. Okay lang. So, habang nag-greetings tayo, tamang-tama may isaksak nila yung ating laptop. Ayan. So, we extend our sympathies and condolences po sa ating pamilya dyan sa San Carlos, Pangasinan na alam ko po ay syempre namimighati ngayon sa pag-uwi ng lingkod ng Diyos. Isa na naman general sa pananampalataya ang umuwi
praise. Yes. Amen. Di ba? Actually, mas masaya siya dun eh. Di ba? So, syempre, malulungkot tayo dahil namimiss natin siya. Pero may kagalakan sa puso ng mga Kristiyano. For us, to live is Christ and to die is gain. Bakit naging gain? Kasi makakasama mo na si Kristo ng iyong buong buhay na pinaglilingkuran at minamahal, di ba? Ano na kayo talaga doon? Face to face, di ba? Hindi na kayo online. Pero lang. Pero lang. Pinapatawa ko na kayo. So, ayun po, nawa comfort ng Holy Spirit ang mapasa kanila sa lugar ng Pangasinan. At syempre, maging yung buong congregation na nawala ng kanilang pastor. Syempre, i-restore din ng Panginoon yung kanilang love and fire in serving at mag-rise up ang susunod na henerasyon. Si Joshua o ang magiging susunod sa yapak ng yumaong si Pastor Fred Valio. Yan. Actually, siya po ay kasi kinasangkapan ng Panginoon para matuto akong mag-evangelize. Kung hindi po siya ginamit ng Lord, hindi ako marunong mag-share ng gospel. Sa totoo lang, kasi siya po, nung ka-high school ko pa lang, siya ang hinahabol. Hindi ko sasabing kasama ko kasi lagi niya akong iniiwan. Napakabilis niya pong maglakad. Yung lakad niya parang isang ganyan niya, 5 hakbang. Ganon. Kaya napakabilis niya magsalita. So ako takbo ng takbo, habol ng habol. Ako yung tagakuha ng pangalan at cellphone number ng mga na-evangelize niya. Kunyari, mag-share siya. Ang bilis-bilis siya mag-share. Taas ang kamay! Tanggapin mo si Kristo! Para siya nang hold up eh. Mahal ka ni Lord! Taas mo kamay mo! Sabi mo! So, andun yung anointing ng Panginoon sa kanya. It's a very unique enablement of the Holy Spirit na hindi siya nahihirapan magkumbinsi. Diba? Ang galing, hindi siya nahihirapan magkumbinsi ng mga tao para tanggapin si Kristo. Yun talaga yung anointing yun. Diba? Hindi lang yung convincing powers. So it is the power of the gospel alive in Him. Kaya kahit mahina yung pandinig ni Pastor Fred, siguro asset niya rin yung mahinang pandinig. Ang lakas ng boses niya! Oo. At hindi niya rin muna itatanong, maging ang aking asawa ay kaibigan niya si Kuya nga tawag niya, Kuya Fred, dahil kapitbahay niya ito sa Laguna noon, ng kabataan pa ni Pastor Lek. At siya din ay naging partner ng ministry ng Jesus the Great God and Savior sa Laguna noon, nung nagsisimula pa lang din at nagtitraining si Bishop Habon, ang aming pong father, doon naman sa Laguna. So, ang dami nakakatuwa, liit na mundo, nag-connect. So, ayan, hallelujah. So much with our greetings. Ano ba yan? Hindi ko pa rin nasisend. Ayun, alright, Pablo. Pakishift mo nga yung sa account ko na lang. Okay. Halika muna dito, Pastor Lek. Batiin mo muna sila at mag-praise report kasi ginawa na Lord sa Hong Kong. Ayan, kasi galing din po kami ng Hong Kong, so tama ding opportunity to. Ito po, napakasaya po na nagagampanan po natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, hindi po namin pinaplano kung tutusin. Wala po yung kami plano na ganito yung maging setup ng aming buhay. Lalo na kami buong family. Kasi mahirap pong may bitbit kang mga bata, tapos pabalik-balik ka ng Hong Kong, tapos Philippines. Matinding sakripisyo din po talaga. Pero alam niyo po, pag nagampanan po natin yung mga pinapagawa sa atin ng Panginoon, may ibang kagalakan sa puso mo na fulfilled ka talaga. Alam namin na sa simpleng mga bagay na to, nag-glorify si Lord. Alam niyo po, nung pumunta kami sa Hong Kong, yung mga dati naming iniwan na parang mga baby pa sa ministry. Sabi ko, ang laki, ang tindi ng iniminasyon nila sa spirit. As in talagang, dati nangangamba sila Lagi nangangamba, alis na sila, Pastor Joy, ganyan. Paano kami makakasurvive nito? Tapos, in-encourage ko sila bago kami umalis. Alam nyo, kahit pa wala kami or kung sino mang pinaka-head natin, kahit wala kami dito,
magpapatuloy at magpapatuloy ang ministry ni Lord. Dahil siya ang nagtatag ng ministry. Hindi natin pwede sabihin at ipagmalaki na dahil sa atin, kaya tumatakbo ang ministry. Tumatakbo ang ministry dahil sa Diyos. Walang sino man sa atin ang makakapagmalaki sa harapan ng Panginoon. Dahil sa biyaya niya, dahil lang niya sa biyaya niya, tayo kaya nakakatayo sa harapan. Pero kung wala ang biyaya ni Lord, no, sorry na lang, hindi ka papansinin ng kahit sino. Pero salamat Lord sa inyong grace. Kahit na hindi kami karapat-dapat, ginawa niyo kami karapat-dapat sa harapan. Salamat po sa ating Panginoon. At siya yung, tumako pala yung, nalimutan ko na, actually, nagpabook po kami ahead of time na hindi namin na-expect na mapapatiming po dun sa balik ko sa Hong Kong na anniversary ng Wan Chai Alive in Christ. So, hindi ko rin na-expect na may special guest kami. As in, nung nakita ko yung poster, si Dolphy Jr. pala nandun. Si Kuya Dolphy. Kuya Dolphy po tawag namin kasi nung ako'y teenager pa po, hindi ko na sila sabi nung maliit ako, talaga maliit naman po ako. Nung teenager pa po kami ni Pastor Ronald, si Brother Arlie, and Brother Elmer, may banda po kami na umiikot sa buong Metro Manila. So nakilala kami as CIMM band. Christ is my music band. Kasi lahat ng mga church dyan halos na ikutan po namin. Isa po si Kuya Dolphy na natugtugan namin nung binata kami. So nag-meet kami sa Hong Kong uli. Nung makita niya kami, naalala niya kami, okay, kayo yung ano. Kaya pagdating niya doon sa Hong Kong, tinugtugan uli namin siya. Una namin tinugtugan siya doon sa may Bulacan area. Mga bata pa kami, as in mukha pa akong gusgusin noong time na yon. Pero salamat kay Lord, tinatransform niya tayo. Yeah, glory to God po. Napakasaya po ng anniversary. Ang dami pong naligtas. At naniniwala ko patuloy pong lumalaganap ang salita ng Diyos hanggang sa dulo ng mundo. Amen. Praise God. Ito na po ang ating mahal na pastor. Okay, palakpakan po natin ulit ang Lord. Salamat po sa pagpapapunta namin. Na-meet ko na po yung ating youngest outreach sa Hong Kong. It's in Kowloon, sa Prince Edward. Ayan, very familiar kayo sa Hong Kong. Alam niyo yan, sa Prince Edward, katabi lang ng Mongkok. O, diba? Sa mga nagsha-shopping dyan. Andun yun, sa shopping district ng Mongkok, malapit doon. So, na-meet ko po sila. Napakaliit na kongregasyon, pero napakayamang kongregasyon. Yaman sa pananampalataya, sa kagalakan. At pinagpala rin ni Lord. Amen. Maliit lang sila, pero iba. At nakaka-bless kasi totoo po, alam nyo ba, walang mintis ang mga kapatid natin nung nanunood ng ating live. Kaya kilala nila kayo. Kayong mga napupunta dito sa harap, ay si Brother Mario, si Brother Hero, si Brother BJ, si Sister Nori. Alam nila yung mga pangalan nyo. Nung pinakita ko yung pictures, kasi meron tayong group, di ba? Sabi ko, ito po yung ating family sa Baguio. Ay, si ano. Sabi ko, wow, kilala nila. Okay, hindi ko na ipapakilala. Kilala nila kayo kasi nakikita nila sa live. Kaya sabi ko nga, nung morning nung March 1, di ba wala tayong service? Doon sa mga nanood, joint service ang Baguio at ang Hong Kong. Time na yun. Kasi wala tayong service ng morning eh. Di ba? Kaya, ang galing ng ating henerasyon ngayon, wala nang boundaries sa time and space. Pwede na tayong magsabay-sabay at mag-unite gamit ang technology. Kaya salamat po sa inyong pag-backup. Hindi po nasayang ang inyong pag-backup sa amin sa intercession. May mga ginawang mahalagang bagay ang Lord doon. At talaga nakita namin yung growth, expansion, yung mga na-disciple natin, na simulan natin i-disciple doon, nagpatuloy sila ngayon. Kaya, kumanda kayo, ayan, binubuksan namin ang opportunity sa bawat isa sa August. Kung gusto nyong sumama, ngayon pa lang, i-process nyo na inyong mga
passports. Okay? And mag-ipon-ipon na ng lakas ng loob. Ay, syempre, ipon-ipon din yan, no? Pabunuin sa panalangin at finances, no? Kung gusto niyo po sumama, we are targeting to be there from August 21 to September 1. At kung sasama kayo, you will be exposed to all our outreaches in Hong Kong, in Macau, at i-arrange namin kung kaya sa China, no? Para makapasok kayo sa Shenzhen. Okay? So, tatlong Shenzhen. Shenzhen. Kasi ganun yung pag-Shenzhen. Z yun eh. Shenzhen. Yan. Kaya alam niyo po, pinangako ng Lord that the nations will be given to us if we will be faithful. Anong gagawin natin? Just to share the gospel. Amen. Walang napakahirap na duty na gagawin na kailangan mong ipasakto and everything. No. Just be faithful to the Great Commission and to the task and the calling that He has given you. At walang mahirap sa Diyos sa pagbukas ng pintuan sa buhay mo. Amen? Hindi yun yung topic natin. Pumuelo lang ako. Parang gusto sabihin ng Lord yun. Kaya kung hinihipo ka ni Lord, nagdi-desire ka, wag lang yung tour ang isipin mo, ay makikita ko na yung Disneyland. Hindi ko yun, ha? Hindi ko. Yan secondary na lang, reward na lang yun. Pero ang main natin is ma-empower natin ang mga kapatiran sa lugar. Okay po ba? You know, our mission and vision, we are a missionary church. Okay? Kaya po, ang nature ng ating simbahan, ang nature ng ating mga pastor, ay talaga namang lumayas ng lumayas. Hallelujah! Diba? Kasi po, ito ay ating design. Ito ay ating cut sa Panginoon. Ang mabuti po dito, ang missions po kasi, hindi lamang siya para sa hindi pa nakarinig ng gospel. Of course, that's the first, di ba? Yung i-convert pa lang sila, i-introduce pa lang ang Christianity. Pero kasama rin sa mission work ang revitalization of churches, empowerment of the believers. So, pastora, pupuntahan natin, church naman na, Christians naman na. It's still part of the Great Commission because it's part of discipleship. It's part of teaching them to obey His commands. Diba? Naalala niyo yun? Yung sa Matthew 28 Great Commission natin, hindi lang niya sinabi, go and make converts. Go and make disciples. And part of discipleship is encouragement. Part of discipleship is empowerment. Diba? Yung papalakasin mo ulit ang loob nila. Your presence there in Hong Kong would encourage them. I-encourage mo sila kasi malulungkot ang taong OFW na malayo sa pamilya. Kaya pag kayo bumisita galing mga fresh from the Philippines, pag may mga dala kayong boy bawang dyan, ramdam na ramdam nila na nakauwi sila sa kanilang home. Di ba? Kaya malaking encouragement sa atin mga kapatid na kayo ay makabisita din doon. Sabi ko nga, kung kayo magiging part ng mission team na ito, this will be our first international mission. Amen! At dapat ko talaga kayo sa Central. Ayan, alam ni Gray yan. Pagdating nyo sa Central, tuwing linggo, nako, naka-Indian seat doon sa Papag. Lahat ng napakaraming OFW. At nandun na ang harvest field. Hindi mo kailangan maglakad ng ektarya, kilo-kilometro. Upo ka lang doon, sharean mo sila. Tapos, pag may, ang ano pa doon, ganyan mga Pilipino, intriga, diba? Ano yun, ano meron doon? Pag kami nag-share na isa dito, kukumpul yan. Dumugin ka. Kaya talaga nga maging handa tayo na magbahagi boldly ng magandang bagay na ginawa sa iyo ni Kristo. Hindi kailangan sobrang galing mo mag-preach, hindi. Iti-testify mo lang kung paano ka binago ng Lord, paano ka niya niligtas. Napakadali lang. Sa totoo lamang, hindi po komplikado ang gospel sharing. Amen? Kaya look forward to that. I-desire nyo sa puso nyo. It may not be yet this season, pero pag parating na yung season sa buhay mo at tinawag ka ni Lord, sama na. Sabi mo sa katabi mo, sama na. Sama na. Yung iba, pastora naman, international agad, national muna. O sige, national. Nag-a-announce na ako, nauna na yung announcement ko. O national muna, dito tayo sa upcoming April 29 to May 3. Okay? So tatamaan ng Labor Day. Kung kaya nyo i-extend ang inyong mga leave, pwede kayong sumama sa Laguna. Meron tayong mass evangelism doon bago magbukas ang Alive in Christ Laguna. Punuin muna natin yung simbahan.
kasi magbubukas na po tayo sa May 3. So, days before, we will be saturating the community. Diba? So, April 29, 30, May 1, May 2, May 3. Ayan. Open po ito sa gustong maging part ng Great Commission, not only sa Alive, maging mga kapatid natin sa iba't ibang simbahan. If you like to help Alive in Christ, to win some souls so that we will have souls to disciple doon sa Alive Laguna, thank you po in advance sa mga tutulong. Okay? Kung hindi naman makapunta, pastora may business, pastora may pasok, pastora may tuhod, ay hindi pala. May balakang, mga ganyan. Kung ano pa man, pero gusto pa rin maging part, you can be part. You can be a covenant partner in intercession. You can be a partner in sowing seeds, in your financial seeds. You can be a partner in, ay, pastora, may kakilala ako doon. May kontak ako doon. Pwede nyo kaming i-connect doon. Diba? At magiging blessed kayo na maging matagumpay ang ating paghayaw sa April 29 to May 3. So, kung di pa kaya muna o nagugulat pa kayo sa Hong Kong, Macau, two countries agad ang papasukin natin na Hong Kong and Macau. And hopefully, the third will be mainland China. Kung masyadong malaking vision yun sa inyo, you can take part here in Laguna. Amen! Kaya marami po tayong opportunities to be active in the Great Commission. Amen! Sikuhin mo yung katabi mo, sabihin mo, oras mo na. Kumayo. Hinawin natin. Hallelujah. Our topic for today, I will start and just open our Bible in the greatest commandment. Matthew 22. 34 to 36. You can open your Bibles with me if you have. If not, you can take it down and read it with me here. Hearing that Jesus had silenced the Sadducees and Pharisees, and the Pharisees got together. One of them, an expert in the law. Take note po ha, may nagtatanong kay Jesus na expert in the law. Tested him with this question, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Pansinin niyo po, ang pagtatanong na ito ay para i-test lang si Jesus. So, mayroong siyang alam na sagot. Diba? Kasi hindi tinabi ng Bible, tinatanong niya dahil curious siya, dahil talagang hindi niya alam. Ang sabi ng Bible, tested him. The motive of why he was questioning Jesus was to test God. And we are warned in the Bible not to test God. It is a wrong motive to test God, mga kapatid. Okay po ba? Isa lang sa Bible ang pwede kang mag-test. Saan yun? Sa tithing. Amen. Di ba? Sabi ng Bible, mga kaibigan, test me now in this. Doon lang. But all other places in the Bible, we are warned, you shall not put the Lord your God into test. Hindi ba sige nga, testingin nga natin, Lord, kung gumagana ba yung powers mo. Hindi natin pwedeng i-test ang Panginoon. And the motive of this Pharisee was just to test Jesus. He was not really hungry for the word. He was not hungry for the truth. He was just testing Jesus. At buti nga si Jesus sinagot niya. Kasi di ba yung ibang mga tanong nire-rebuke niya lang? Di ba? Buti sinagot niya. Ano ang sagot? Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Katulad din yan. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. So, hindi nag-focus si Jesus na i-rebuke yung Pharisee na may maling motibo sa pagtatanong. Nag-focus siya sa sagot. At sabi niya, magandang tanong yan dahil may matututunan ng aking mga tagasunod dito. Siguro sa isip niya, ikaw mali yung motibo mo sa pagtanong, pero good question. At least masasabi ko na sa kanila. At ngayon naririnig natin ang sagot ni Jesus na ang pinakamahalaga sa lahat ng kanyang kautusan ay ang dalawang commandments na ito, which is to love God and to love people. Amen. Lahat daw ng kautusan, all the 600 plus law in the Old Testament will be summarized
in just these 2 commandments. Kaya kapag, ang hirap naman maging Christian, Pastora, ang daming susundin, ang bawal, dahil kailangan gawin. Hindi po. 2 lang. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Buong puso, buong kaluluwa, buong isip. At mahalin mo ang iyong kapwa sa kung papaano mo mahalin ang iyong sarili. Yung 2 lang na yun, masaya ng Lord. Amen. Ang sabi pa dyan doon, all the law and the prophets hang on these 2 commandments. In another translation, ang sabi niya, the entire law and all the demands of the prophets are based on these 2 commandments. Doon nakabase lahat ng kautusan ng Diyos sa ating pag-ibig. Gaano mo kamahal ang Diyos at gaano mo kayang mahalin ang iyong kapwa. Ang daming rules and regulations, tama? Sa Old Testament. In fact, there are 5 books of law. Ganong kahaba yung Pentateuch. Nakalista doon. Ito, bawal kainin, bawal isuot, bawal gawin. Diba? Lahat. Pero, hindi nakafocus ang ang pagiging Kristiyano sa mga rules and regulations. Nakafocus siya sa love. Sabihin mo sa katabi mo, love. Love pa rin. Hallelujah. God's Word, thank you, brother, next. God's Word, ano sabi dito? The evidence of honoring God's Word is the love that we have toward God and toward people. Ang ebidensya po na nire-respeto natin ang salita ng Diyos, na sinusunod natin ang salita ng Diyos, ay yung pag-ibig na mayroon tayo sa Diyos at sa tao. Kasi kahit basa ka ng basa, aral ka ng aral, pero hindi tumatatag ang pag-ibig mo sa Diyos, hindi ka umiibig sa kapwa, hindi totoong pinapabuhay mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Anong nangyayari? Tumatalino ka lang. Amen. God's Word will produce love in our lives. Yan po ang magiging produkto ng salita ng Diyos sa buhay natin. That's why the more you let the Word of God penetrate your heart, the more love will enter your heart. The more na nagbabasa ka ng Bible, nagde-devotion ka, nakikinig ka sa preaching, nag-Bible study ka, nagte-theology class ka, o ano pa yan, pag-aaral mo, basta yan ay ang salita ng Diyos, the more you study the Word, the more love should overflow in your life. Amen. Kasi mismo po ang salita. Sabi ng Bible, look at this. In John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word itself is powerful as God. It deserves the honor as God. Amen. And in John 1 says God is love. That means the Word of God is a word of love. Kaya nga sabi ng mga nakararami, this is God's love letter to you. Sino nakatanggap na ng love letter dito? Amen. Buti ba tayo na Sister Sisa nakakatanggap pa? yung mga generation ngayon, meron pa bang love letter ngayon? Meron pa. Sabi na, pwede pa. So generation na lang, meron pa rin daw, meron pa, sabi niya. Pero, sa henerasyon namin noon, one way to express your sincere love for a person is to write a letter. Diba? Communicate! Ipaalam mo naman na mahal mo siya. Hindi ba? Natawa ko na sa mag-asawa sa likod. Sabi ko, ipaalam mo naman, mahal mo siya. Sabi ng misis. Hallelujah. Ang Lord, binigay niya ang kanyang salita upang makita natin ang kanyang pag-ibig. At binigay niya ang kanyang salita upang matuto tayong umibig. Not that we just love Him, but He first loved us. Nauna siyang umibig sa atin, kaya tayo natututong magmahal din. Kahit hindi ka ibig-ibig. Sa ating pag-ibig sa Diyos at kapwa
makikita o mapapatunayan kung buhay ang scriptures sa ating pamumuhay. Amen? Kaya kung buhay yung scripture dyan sa buhay mo bilang Kristiyano, mapupuno ka pa rin ng pag-ibig. Next slide. While many other motivations can produce good deeds, only God can produce genuine love in our hearts. Minsan kasi may mga iba tayong dahilan sa paggawa ng mabuting bagay. Tama? Oh, bakit ka tumulong sa charity na naawa kasi ako eh? Di ba? Kasi naalala ko yung yumao kong lola o yung yumao kong friend, kaya tumulong ako sa ganong charity foundation. Diba? Kaya may mga foundation na against cancer, di ba? May mga against autism. Kasi mayroong mga tao, they work out of mercy. They work out of pity. Nakakaawa. Di ba? Some work out of guilt. Totoo po yan. Meron kasi ako noong nasaktang bata, nabully ko siya noon, nung grade 3 pa ako. Kaya ngayon, nagtatag ako ng foundation against bullying. Kasi nagigilty ka, nagpa-flashback sa isip mo na, grabe yung binully kong bata noon. Hanggang ngayon, bata pa rin. Dahil sa pambubully ko, hindi na nag-mature. Di ba? So, marahil, they can be motivated by guilt, by pity, di ba? By mercy. Naawa sila. But, only God can produce genuine love in your heart. Kaya pag tinanong ka, bakit mo ginagawa yan? Kasi mahal ko ang Diyos. That would be the God-pleasing motivation. That would be the God-pleasing motive why we serve God. Diba in the past weeks, that was what I shared to you. You may be doing a good thing, you may be doing a helpful thing in the church. People can see you as faithful Christian, but the question is God being pleased with what you are doing? You may be doing the right thing, but with the wrong motive, it still doesn't please God. Amen. Because while people look as people look at others, God looks at the heart. Kaya pag may motivation ka na, ay, gagawin ko na talaga to. Talagang hahakbangan ko na to. Sasali na ako sa evangelism team. Sasali ako sa local mission. Sasali ako sa international mission. Well, that could be a good thing. Masaya si pastora, masaya si brother, si misis, si sister, masaya sila sa pagsunod mo. Ang tanong, bakit mo ginagawa yan? Ginagawa mo ba yan para ma-expose ako, para ma-travel around the world? O ginagawa mo ba yan dahil mahal mo ang Diyos at mahal mo ang kapwa mo? Amen. God is love in 1 John 4:8 and 16. That's why this love is not just part of God's character. Hindi lang siya bahagi ng pagkatao ng Diyos. The scripture says, God is love. Hindi niya sinabing God has love. Hindi niya sinabing God is the source of love. Sabi niya, God is love. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang pag-ibig. In-equate niya ang sarili niya sa pag-ibig. Ganon ka-importante ang love para sa Diyos. He is the purest, the most authentic, the most genuine, the most complete, the most powerful love. Ay, love ko yung aso ko, pastora. Wala yan kumpara sa pag-ibig ng Diyos. I love ko yung trabaho ko, pastora. I love ko yung asawa ko, pastora. I love ko yung anak ko. I love ko yung apo ko. Yan. While those love can be, of course, we treasure those people, those things in our lives. But only God has the purest, most complete, perfect love. Walang dungis, walang mali siya, nothing wrong, nothing missing, nothing questionable, no confusion in the love of God. Minsan mga dalaga nako-confuse pa. Wala kaming label. Kayo na ba? Hindi ko pa sure. Di ba? May mga ganyan eh. May mga love na ba to? Is this the one? Is she the one? Is he the one? I tell you, God is love. So if you want to encounter the genuine form of love, pursue your God. Woo!
That's why the title of our message today is Love That Abounds. Sabihin mo nga, Love That Abounds. Intro lang natin yung Matthew. At yung main text natin ay Philippians 1:9 to 11. Babasahin ko muna sa Tagalog. Sabi dito sa Filipos, Kapitulo 1, talata 9 hanggang 11. Itinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapanan ng malinaw na kaalaman. Take note, malinaw na kaalaman at pagkaunawa. Okay? Upang mapili nyo ang pinakamahalaga sa lahat, sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo, sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Some of us may be more familiar with the English translation. Next slide, thank you. This is my prayer, sabi ni Paul, that your love may abound more and more in knowledge and in depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Samahan niyo po ako sa short prayer. Ready po? Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pagkakabasa ng iyong salita. We acknowledge and we come under the power of your word right now. Holy Spirit, help us understand all these things that you are revealing to us through the word of truth, which is your word. Hayaan mo, Panginoon, na anumang pong distraction, confusion sa aming isip ay alisin mo at naway buong-buong matanggap namin ang pure word of God na mensahe mo sa amin sa araw na ito. Mahal ka namin, mangusap ka at kumilos ka, Panginoon. Gamitin niyo po ako bilang inyong lingkod. Apart from you, I can do nothing. So in Jesus' name, work through your people, speak to your people, manifest to your people. In Jesus' name, amen. So, usapang love. Usapang love. Okay? Pasok na late ka yata, dapat noong February 14 yan. Walang date ang love. Walang expiry ang love. Walang due date ang love. It has no time bound. It has no limit in space. Yan ang pag-ibig. Pag-usapan natin yung love na gustong mag-abound ni Pablo. Ang kausap po ni Paul, background check muna tayo para alam natin yung context. Remember, context. So Philippian church ang kausap ni Paul sa letter nito. Saan niya to sinusulat? Sige nga. Sa papel. Naman, mga kapatid. Tama po, nasa kulungan po siya. No? Tama, Brother Mario. Binibiro ko lang. Saan niya sinusulat? Sa papel. Sinusulat po ni Apostle Paul ang letter to the Philippians sa loob ng kulungan. Isipin niyo na yung situation niya. Ha? Nag-encourage siya, pero siya nakakulong. Okay? Ngayon, first time niya bang nakilala ang mga Philippians? No. The Philippian church had been his ministry partner for 10 years this time. Doon pa lang sa Acts 16, yun na po ang kausap niya, na please pray for me, na nagkakaroon ng hindi pagkakaluan sila ni Peter, naghiwalay sila, ganyan-ganyan. Sa mga pangyayaring yon, partner na niya ang Philippi Church, ang Philippians, sa pagmiministry o pagdadala ng gospel. Isa din sila sa katulad ng Macedonia na nagbibigay din ng mga love offerings para masustentuhan ang pangangailangan ni Pablo. Isa sila sa mga ginamit ni Lord to provide the needs of the messengers of God. So, kilala na niya ang Philippian church for 10 years about this time nung sinusulat niya ito. Alam ni Pablo na mahal ng Philippian church ang Diyos at nagmamahal sila sa tao. Pero ang panalangin pa rin niya, ang pag-ibig nila ay sumagana. That their love still may abound. Pastor, ang ibig sabihin ng abound? Ang ibig sabihin po ng abound, plainly speaking, is to increase. Yun lang yun. Pero gusto kong i-emphasize sa inyo, i-amplify
Bible, hindi lang siya increase na dumami, pero sabi niya, to expand, to widen, and to deepen. Sabi ng Amplified, no? Ibig sabihin, ang gusto ni Pablo, dumami ang pag-ibig, lumawak ang pag-ibig, lumalim ang pag-ibig nila. Kung mahal mo na si Lord 10 years ago, dapat yung pag-ibig mo ngayon lumalim lalo, sumagana lalo, lumawak lalo. Hindi kung gano'n ka kakitid yun, gano'n ka pa rin kakitid ngayon. O mas lalo yung committed. Sumikip lalo. Gusto ng Lord sa panalangin ni Pablo, lumawak lalo ang ating pagmamahal at pag-ibig. Una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. Next slide, tingnan natin. This love, the love that must abound, number 1, is not a result of an emotional outburst. Hindi lang, ay, ang gwapo niya. Siya na, mahal ko na siya. Hindi po ganon, ano? O kaya, ito na, nagbabalik ko ang first love. First pa rin. First love, first pa rin. Hindi po resulta ng emosyon yung love na tinutukoy ni Pablo dito. In fact, this love was a result of a 10-year consistent commitment of the Philippian Christians from Acts 16. Ang hamon niya dito, kung gaano kayo naging committed, kung gaano kayo naging consistent, kung gaano kayo naging kagigil na mahalin, ibigin, sundin ang Panginoon, mas lalo pa nawa madagdagan niyang pag-ibig na yan. Yun ang prayer niya. Kaya kung may nakita ka ditong taong in love sa Diyos, in love siya. Adik siyang mag-worship. Gusto niya magbukas ng scripture. Gusto niya makipag-fellowship. Gusto niya magbigay ng encouragement, mag-receive ng encouragement. Kung may nakikita kang taong ganun dito ngayon, sinasabi pa rin sa'yo ng Diyos ngayon, mas mahalin mo ba ang Diyos? Amen. Yun ang gusto mangyari ng Lord dito sa scripture. And this is an agape or an unconditional love. This is not just humane. This is not just a humanly love. This is a godly love. Woo! Alam niyo po, mahirap maging consistent sa mga hindi consistent. Amen. Wala akong nakatingin ako sa screen, ha? Diba? Mahirap mag-commit sa hindi committed. Mga babae, diba? Nung kayo nililigawan. Kunwari nililigawan ka ngayon. Tapos, di ba, nililigawan ka. Bigla mong nakita sa Facebook, may isa pa siyang nililigawan din. Akala ko ba ako yung nililigawan mo? Bakit pumuporma ka sa kabila? Back up lang. Para kung sakaling. Di ba? Para kung sakaling di mo takdapin. At least may pulbok ako. Natawa sila. Sa mga may asawa natawa. Pero sa mga single, abay, pag-usapan niya, serious yan. Correct? That's not love. Ang sakit naman dun sa pangalawang nililigawan. Anong ka-fallback ka lang? Diba? Pag sinagot niyo yung priority, babay ka na lang. Diba? Hindi mo totoong love yun. Ano yun? Commodity? Ginawa kang option? Diba? Hindi mo totoong love yun. Kaya ang hirap po na totoong mag-commit sa mga taong hindi magko-commit sa'yo. But you know, God showed us a different kind of love. Kasi sa tao, mahirap talagang mag-commit pag hindi committed sa'yo. Humanly love kasi yan. Humanly love would expect reciprocation. Mag-e-expect siya na ibalik mo naman yung pagmamahal ko sa'yo. Pinapray naman kita, sis, papray mo din ako. Diba? O, pinurgive naman kita, forgive mo din ako. Diba ganyan sa ganang attitude ng tao eh. Ano ba naman yan? Nung siya yung nangangailangan, talagang andun ako. Tapos nung ako na nangangailangan, parang di na niya ako kilala. Diba ganun? Nagtatampo pa nga mga tao eh. Diba? Tama po. Kasi tao po tayo! Amen! Sinong hindi tao dito? Delikado. Tao po tayo. That is part of our nature. We want our love to be reciprocated. But the love that God wants us to develop is not a humanly love. It's a God kind of love that expects no return. May mga ganun. May mga nanonood. Napapanood akong ganun sa mga alaala mo pa. Sige, gawin mo ang magpapasaya sa puso mo. Masaya. Na-miss niyo yung mga drama session ka na. Alam ko yan, na-miss niyo sa akin eh.
po. Mga ganon, di ba? Mga ganyan, mga Pilipino, madrama eh. Pero actually, ganyan ang nature ng human love, di ba? Pero, ang God kind of love, kahit hindi na i-reciprocate sa Lord, masaya siyang ibuhos ang kanyang pag-ibig. For God so loved the world that He gave. Hindi sinabi ng Bible, for God so loved the world so that the world should love Him back. Correct? Walang ganon. Nowhere in Scripture did God demand your love. He would freely give all His love even though you don't love Him back. Ganun kabuti ang Diyos. Even if we are unfaithful, He remains faithful for He cannot deny Himself. He is consistent in His love to you, no matter how inconsistent we can become. He is strong, He is faithful to His abounding love. Kaya nga sa Psalms, paulit-ulit, His love continues forever and ever, throughout generations. Walang expiry date. Walang kondisyon. Kanina umaga, pagising namin, kinakantahan ko yung dalawang anak. Sabi ko sa kanila, no matter what you say or do, this always will be true. I love you. Isa pa ulit. No matter what you say or do, this always will be true. I love you. Hindi yun worship song. Kanta ko yun sa mga anak ko. Pero nung hinakanta ko, gusto ko mapaluha. Kasi ang sabi niya, no matter what you say or do, this will always be true. That I love you. That is agape love. That is unconditional love. Ano pang kondisyon meron niyang anak mo? Minsan may topak, minsan napakabait, minsan ayaw sumunod, minsan pasaway, minsan naman akala mo anghel, lalo pag may kailangan. Tingin namin mga anak. Pag may kailangan, meron na pong iPhone Max 17. Ang bait ng anak. God's love is unconditional. You don't need to meet any standard to deserve the love of God. Wow. Hindi mo kailangan magtapos. Hindi mo kailangan patunayan. Hindi mo kailangan i-earn. Mahal ka lang talaga ng Diyos. Why does God love you? Because God loves you. No reasons. Why does God love Ate Christine? Because God loves Ate Christine. Pasabi sa pastora eh, ba't ang tumatakbo na sa calling? Pag nalipat-lipat ng church, ang daming reklamo. Mahal siya ni Lord. Hindi ikaw yun, Ate Christine. Hindi ko lang pangalan mo. Pumunta ka sa kulungan. Pumatay ng tao ng rape, nagnakaw. Mahal ba sila ng Lord? Mahal sila ng Lord. Kaya masabi niya, akin na yan. Ang parusa sa inyo. Ako na lang ang parusahan. Maniwala lang kayo. Kasi mahal ko kayo. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi kailanman binigyan ng kondisyon. Sige, Kenny, mamahalin kita. Basta umaattend ka. Hindi yun. God's love is unconditional. It is able to love even when not reciprocated. Hindi martir ang Diyos. Ay, kawawa naman si Lord. Love niya pa rin ako kahit di ko na siya love. Ang martir. No. Because He in Himself is complete. He is self-sufficient. He does not need anyone, any love, any worship to complete Him. He is complete in Himself. He doesn't need us. Sorry to tell you. He doesn't need us. But He loves us. Amen. Kita niyo ba yun? Yung walang magmamalaki sa atin. Ay, putang na akong Kristiyano, mas mahal na ako ni Lord sa'yo. 20 years na akong Christian, 20 years of love na ako. Ikaw, 3 years ka pa lang. Mas love ako ni Lord. Sabi naman ng 3 years, ay, akong bunso. Mas love ako ni Lord. Hindi ganon!
favoritism si Lord. Mahal niya lahat ng kanyang mga ginagang tao. Amen. Sabi nga minsan, mahal pa talaga kayo ni Lord. Takal naman yung bumalik. 2 Peter 3:9. Not that He is slack. Hindi siya mabagal, hindi siya late, hindi siya tinatamad na i-fulfill ang promise niya. But He's giving everyone a chance to repent. Na maging recipient ng love na ito. Yung iba kasi ayaw tanggapin ang ipot sa kana. Malakas pa naman ako ngayon, hindi ko pa kailangan si Lord. Nagpa-check up ako, nagpa-general check up. Everything healthy. What would I need you for, Lord? The love that must abound, thank you, next, is not blind love. Diba? Hindi blind, hindi bulag yung love. Okay lang kahit na kahit na paulit-ulit siyang nagpapakasasa sa kasalanan, na siya, love ko naman siya eh. Okay lang kahit na itim na yung baga niya, ayaw pa rin bitawan ng sigarilyo. Okay lang, love ko naman siya, pupunta na rin siya dito sa langit. Hindi ganun si Lord. Ang love na mayroon si Lord at ang love na gusto niyang dumami sa ating puso is an agape love that knows what to do and how to do it properly. Remember, sabi ni Pablo, I pray that your love may abound in knowledge and insight. Hindi yung love, bahala na pastora, love na love ko siya. O mabubuhay ba kayo? Kaya niyo bumili ng diaper. Pag nabuntis yan, kaya mo mabuhayan. Bahala na, love can do all things. Love never fails. It endures. Oh, nag-quote pa ng verse sa akin. It endures all things. Minsan, ine-excuse natin yung love na ganyan, pero hindi ganyan ang klase ng love ng Diyos. Dahil ang love ng Diyos, perfecto, puno, kumpleto, matalino. Kaya mga nai-inlove dyan, lalo ng mga single, di pa nakakomit, di pa nagpapakasal, please, receive the wisdom of the Lord as well. Huwag lang basta, kapag tinibok ang puso. Diba? Parang igurot. Ay, parang Bisaya. Look at this. A person filled with God's love will overflow with understanding of what God wants and will take the right steps. Will take the right steps to take. Pipiliin niya yung tamang hakbangin kasi mahal niya ang Diyos. Paano mo alam na tama yung gagawin mo? Mahal ko ang Lord, kaya ko ito gagawin. Kung yan ang motivation mo, at yan din ang katok ng Holy Spirit sa puso mo, i-confirm na yan sa salita niya. That's why the love that should be abounding in us should also increase in the knowledge of God's Word. Because His will is revealed in His Word. May pinagkaiba yung knowledge sa insight. Yung knowledge, alam mo yung gusto ng Diyos. Yung insight, alam mo kung anong gagawin mo para mapatupad mo yung kalooban ng Diyos. Sabi, alam ko, pastora, na will ni Lord na yumaman ako. Pero pag wala kang insight, paano kaya yaman? Ewan. Diba? Paano kaya yaman? Pag nakaw tayo, mayaman siguro tayo. Lord, i-bless mo po ang pagnanakaw namin. Nawa hindi kami mahuli. Nawa maging successful. Mission po namin ito, Lord. Pag nakuha namin ng 20 million, talagang magbubukas kami ng simba. Ano ba naman yan? Hindi yan insight. Correct? You cannot use the knowledge of God with the insight of the world. Especially with the insight of the devil. Some Christians try to do that. I know I'm called. Binigyan niya ako ng word. Sabi ng Lord, here I am, send me. At sinend ako ng Lord. Kaya, kayong lahat makinig kayo, ako dapat ang pastor dito. O, diba? O, teka lang, may knowledge ka. Wala ka namang insight. Teka po, hindi po ganyan ang paraan ng Diyos. Amen. That's why you understand and you know the right steps that you have to take. Because the steps of the righteous will be ordered by God. Hindi sabog-sabog, suntok sa buwan, kahit saan. Amen. Now, this is my advice to you. Dito na siguro ako mag-close kasi time ko na. Sige, kuya.
stick so close to God's heart that His heartbeat becomes louder than the voices of others. Pastor Leg, halika dito. Kailangan mo ng illustration. Diba? Pagka ang tenga mo nakatikit dito, mataas ako ngayon kasi nakatakong ako. So. Look at this. Sabi niya na, stick so close to God's heart na ang naririnig mo ang kanyang tibok. Kasi pag naririnig mo yung tibok niya, kahit pa sabihin, hindi mo deserve yan. Hindi ka dapat magpasto. Hindi ka dapat mag-mission. Nakakaya mag-share ka ng word. Hindi mo yan deserve. Kahit ano pang bulong, atake ng kaaway, pag nandito ka, sinong pinakamalakas na boses na maririnig mo? Sino? Sila? O siya? That's why, stick close to the heart of God. Stick close to the heart of the one who called you. Because greater is He that is in you. Many will discourage you. Thank you. Many will discourage you. Siyempre sa tinawag ko, alam nga namang kung sino, di ba? Yung mister ko talaga. Many will try to discourage you. Many will try to question you. Many will laugh at your faith. Many will put you down, belittle you. Talaga, magdadrums ka, Marinel? Sure ba yan? Ang alam ko lang na drums na piniplay mo yung tamborin eh. Diba? Ba't ngayon ang dami na? Diba? Talaga ba? Ikaw hahayo ka? Sister? Brother? Talaga ba? Ngayon ko pa nga nakuha ng passport tapos gusto ko magpunta ng Hong Kong? Talaga ba? Hiki, ang daming sasabihin. Marami talaga silang sasabihin. Kasi wala silang narinig. Kung minsan, pansinin mo, pag nag-share ka dun sa mga nakikinig kay Lord, pag sinabi mo yun, hindi agad nagsasalita yan. Amen? Ingitin mo na yan. Dudulog ka rin sa Lord. At pag kunwari, narinig niya rin yung narinig mo, kukonfirm niya, oh, supportan kita dyan. Bakit ako dyan? Kahit weird. Kahit kulang pa yung time, kulang pa yung process, kulang pa. Lahat ng kulang mo, pupunan niya. Amen. For His grace is sufficient for you. His power is made perfect in your weakness. He chose the weak things of the world to shame the wise so that no flesh can glory in the presence of God. Gagamitin niya ang pinaka-tinangtabi, pinaka-tinago, pinaka-dinisqualify. Yan ang pupulutin niya. Itong gagamitin ko. Anong ginamit niya para makakita ang bulag? Putik! Laway! Yak! Correct? Sino ka ba ang pinagkaiban natin sa putik at laway na yan? Kalanin tayo. Alamog lang tayo. Dinura lang tayo. We are filthy rags in front of God. But His grace is enough. His grace is sufficient. His blood has washed you clean. Though your sin was red as scarlet, He makes you white as snow. Though you were unworthy, He made you worthy. He purchased you for His great purpose. Kaya, yung tao sa live, hindi worthy yung mga tao sa live. Tama? Pero, biniyayaan ng Diyos. Amen. Amen. Ang tao sa live, hindi malilinis, hindi righteous, binanal ni Jesus. Tinubos ni Jesus. Binili ng banal na dugo ni Jesus. Kaya sino magmamalaki? Yung preacher? Yung drummer? Walang pwede magmalaki. Lahat sa biyaya ng Diyos. Tumayin po tayo lahat. Hallelujah. Let's worship the Lord. Pinapaalala mo
siya minahal noon. He wants to restore the first love. The first one. The purest one. Yung most honest na tumulo yung luha mo nung naintindihan mo ang pag-ibig ng Diyos. Gusto niya yung first love na yan. Hindi kailanman manlamig. Hindi mamatay. Just as He spoke to the churches in Revelation, He is telling us today, renew your first love. Marami ka nang naabot, marami ka nang narating sa ministry, hindi yan ang sukatan. Marami kang hindi ginawa, marami kang hindi sinunod, hindi pa rin yan ang sukatan. Ang sukatan pa rin ay ang sapat na pag-ibig ng Diyos na pupuno sa lahat ng kulang sa iyo. He will provide all you need. If you need courage, He will provide courage. If you need wisdom, He will provide wisdom. If you need credentials, He will provide credentials. If you need promotion, He can provide promotion. He can provide anything you need. If you need to top the board exam, if you really need it, He will provide it. If you need a new business, if you really need it, He will provide it. If you need favor from your employer, if you need favor from your persecutors, if you need to stop them from persecuting you, if God sees that that's what you need, He will provide what you need. But only what you need. Sometimes, what you need is not what you want. Sometimes, what you want is not what you need. And His grace is sufficient for all your needs, not your wants. Because what you need is what He wants. Let's worship God. Can you sing this song from the top? Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng tapat, ang wakas mong pagsinta. Habang wala kang kakayanan, habang wala kang kakayanan, habang walang kakayanan, masulian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap ka, niyakap mo ako sa aking karugian. Inibig mo ako nang di kayang kumasi. I'm inviting anyone who wants to renew their first love, fire to love the Lord. Any one of you kung gusto ng bagong matulog, ng pagyakap, I invite you right now in the altar. It's not to me, it's not to this ministry, it's to the Lord, the God of love. God is love, and He's calling you right now. Woo! Receive the fullness of His love. The fullness of His love. Come on. Just lift your hands to God. Let's worship God. Oh, Shanghayaman. Oh, Rakashikarayan. Oh, kailangan mo to. Kailangan mo to. Kailangan mo to ngayon. Kailangan mo to ngayon. Kailangan mo to ngayon. Ang pagyakap niya. Kailangan mo ang pagyakap niya. Kailangan mo to. Niyayakap ka mo ngayon. Puspusin mo, Diyos. Puspusin mo, Diyos, ng buhay, ng pag-ibig, ng kagalingan, ng kapangyarihan. Lord, praise and praise and praise.
love much. Lord, fill her right now. Every broken piece, I command in Jesus' name, like the dry bones, to be assembled back together. Fix her, Lord, and let an army rise up within this woman as she obeys in Jesus' name. Thank you, feeling the love, the unconditional love, Lord. What the enemy stole, in Jesus' name we command you, bring it back double. Biyaya mo. Sa mga kapatid ko, hindi ko po nakakamay, Panginoon, o nakalapit sa harap. Let them have their portion right now, Lord. Pour it over them. Let the cup, their salvation, to fill it to the overflow. Open doors, opportunities to share the gospel, Lord. In Jesus' name, give you all the glory, Lord. Thank you for reminding us of your grace and your love. May our love abound. May our love to you increase. May our love to others increase in knowledge and insight. That we may be pure and blameless. And at the coming of our Lord Jesus, He will see fruits of righteousness in our lives. And above all, you will receive glory, Lord, for this. Thank you, Lord. In Jesus' name, we all pray and say, Amen. Salamat po sa mga sumama sa amin sa umaga nito. We pray that you also receive your portion. We pray your love will abound. God bless po and see you sa susunod na ating service. God bless.